po sa inyong lahat. Good evening po. Muli, maaari bang batiin ang katabi mo ngayon sa harap, sa likod, sa mga gilid-gilid mo ng isang pinagpalang gabi. At sabihan mo nagagala ka dahil nandito siya ngayon. Yung totoo, nagagala ka ba na nandito yung katabi mo ngayon? So, welcome po muli sa ating pong worship night. Siyempre, ngayong gabi. And bago po muli natin ipagpatuloy ang ating pong pag-awit, ay tayo po muna ay mag-aaral po ng salita po ng Diyos ng mga ilang minuto po sa gabing ito. At sana, ang lahat po na nandito ay makinig po ng mabuti at sa munting sandali ho ng ating pong pag-aaral, ay meron po tayong mapulot ho na katotohanan sa ating pong mga buhay. So kung ang ilan po sa inyo ay nag-aaral na po itong Exodus chapter 33, muli ho natin aaralin kung saan, kung ano po ang mensahe ng Diyos na may babahagi po sa atin ngayong gabi sa inyong pong pagparito, sa inyong pong pag-invite po dyan sa inyong pong mga kaibigan ngayong gabi. Ang ating pong dalangin sa bawat isa po sa inyo ay meron po tayong makuhang aral. And syempre, atin din pong maisabuhay. Kaya kung napapansin po ninyo, ang ating pong papag-aralan ngayon, ito po ay pinamagatang before the next step. So basahin nga po natin lahat. Before the next step. So yan po ang siyang kasama po yan sa paglalakbay po ng mga Israelites. Sige ho, dito po natin basahin ito pong passage na meron po tayo ngayon. Ito pong 12 hanggang 15. Na verses po mula po sa chapter 33 ng Exodus. Sige ho, basahin po natin in English and Tagalog po mamaya. 1, 2, 3, basa. Moses said to the Lord, "You have been me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from her." So sa Tagalog po, sinabi ni Moises kay Yahweh, "Inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupang pinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyo, malulugod po kayo sa akin at kilalang-kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, pinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang iyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay ninyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan sa Galilee." Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin dito." Amen. So pagpalain po ang pagkabasa po ng Panginoon. At ngayon yan po ang ating pong pagbulay-bulayan sa gabi pong ito. And kung sino man magtatanong, ang nagsasalita po diyan, walang iba kundi si Moises. At ang kanya pong kausap, walang iba kundi si Yahweh. Ito po yung panahon na sila po ay naglalakbay patungong Canaan. So ito po yung lugar na kung saan ito yung pinangako ni Yahweh sa mga ninuno pa po nila. At kung ito lang na verses po ang ating pong babasahin ngayong gabi, ay siguro hindi niyo po mauunawaan kung ano po ang kaganapan po dyan. So ang context po nitong ating pong binabasang verses, or itong background po nitong ating pong napiling verses ngayong gabi, ay nandun po sa chapter 32 ng Exodus. Ngayon, ano po ang nangyari o ano po ang kaganapan doon po sa chapter 32 po, nitong aklat po na ito. Doon po ang panahon na si Moises ay umakyat po sa Mount Sinai upang kunin po ang 10 utos na nandun po sa bato. Si Yahweh po mismo ang gumawa po noon.
at kasama niya po si Josue. Pero sa katagalan po ng panahon na si Moises ho ay nandun po sa itaas, ang mga Israelita ho ay nagtanong baka sabi nila baka patay na si Moises doon sa taas, wala na silang balita. Kaya nagsabi ang mga Israelita kay Aaron na hindi namin alam kung ano nang nangyari kay Moises doon sa taas, baka patay na siya. Wala nang mangunguna sa amin sa paglalakbay. Kaya gumawa tayo ngayon ng ano pa ang ginawa po nila? Kung naalala po ninyo, gumawa po sila ng yan, ganyan po ang kanilang ginawa. Yung golden calf or yung golden po na baka para po maunawaan po ninyo. Yan po ang kanilang ginawa sa lahat po ng mga ginto na meron po sila, inunaw po nila yon at hinunma pong bakang ginto. Ngayon, ang nanguna po niya, alam po natin na si Aaron. And syempre, alam din po yan ni Yahweh. Akalain po ninyo na itong mga Israelites po na ito, tapos na po silang tumawid sa dagat nung pagkahabol po sa kanila ng mga Egyptians. And nung tumawid nga po sila, si Moises po ay umakyat po sa bundok at sila naman po ang nasa paanan po ng bundok. Ito po ang kanilang ginawa. And kung mapapansin po natin ito pong kanila pong kamalian na ginawa, ito pong kasalanan po na kanilang ginawa, yan po ang paulit-ulit po na binabanggit po sa kanila ni Yahweh sa pamamagitan po ni Moises. Kasi si Moises po ang nakikipag-usap kay Yahweh sa pamamagitan ho itong mga Israelites po na ito. And take note ho, itong mga tao din, napakarami. Hindi lamang po yan 50, hindi lamang po 100, hindi lamang din po 1,000 or ilang 10,000, hindi lamang ho, yan po ay million po ng mga tao ang nandiyan. At lahat po ng yan ay niligtas po yan ni Yahweh sa mga Ehipto na kung saan doon po sila matagal po na nakalipid. At alam na alam po ninyo ang kwento ko kung paano po sila nakatawid po sa dagat. And pagpasok po ng ating pong chapter 33, kasi nga po sabi po ni Yahweh o Moises, bumaba ka na sa bundok kasi ang iyong mga tao, itong iyong mga nililid ng mga Israelites, itong iyong mga kababayan, ay gumawa na ng ito pong pinakita ko nating larawan, which is kasalanan po yan kay Lord. So, alam niyo po ang nangyari po sa katapusan po ng chapter 32, lahat po ng tao ay tinanong po ni Moises, kasi alam naman po natin na pagkakita po ni Moises, nang nadinig na meron pong fiesta sa kanila, so, binalibag po ni Moises yung dalawang bato kaya nabasag. And pagtapos po noon, ay tinanong ni Moises, okay, lahat ng tao na kung sino mang sasama para sa panig kay Yahweh, okay, lumapit sa akin. At ang lumapit po sa kanya ay ang mga Levites, ang lahi po ng Levites. At ang inutos po ni Moises doon sa mga Levites ay patayin niyo lahat. Mga anak ninyo, kapatid, ate, nanay, tatay ninyo, kahit kamag-anak ninyo, kahit kaibigan ninyo, patayin ninyo sila lahat. So, pinatay lahat. And ngayon, sabi ni Moises, napakalaking kasalanan ng inyong ginawa. So, ako'y makikipag-usap muli kay Yahweh. So, sabi ni Moises, Yahweh, patawarin mo na itong mga Israelites. Kung hindi mo sila papatawarin, ay tanggalin mo na lang yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Diba? Napakaangas ni Moises. Sabi niya kay Yahweh, kung hindi mo papatawarin itong mga kapwa ko Israelita, tanggalin niyo na rin yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Pero sabi ni Yahweh, kung sino nagkasala, siya ang magbabayad. At nag-pray, grabe ang pakipag-usap ni Moises kay Yahweh. At ito ang naging sagot ni Yahweh pagpasok po ng chapter 33. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magpatuloy sa lupain aking pinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Alam po natin, yan po ang kanilang pong mga ninuno. Yan po ang kanilang pinagmula ng kanilang pong lahi. At pagpasok po ng verse 2 and 3, ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. So, tandaan po ninyo ang pagka-describe po dyan sa lupain po na kanilang pupuntahan, mayaman at masagana.
At hindi lang yon. Dahil pa dito, pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Perseo, Hivita at Jebuseo. So lahat ng yan ay mga kalaban po nila. And kasama sa pangako na ang lupain na pupuntahan nila ay mayaman and masagana. Lahat pa ng mga lahi na nandoon sa gilid-gilid ng lugar na yan, mapapasa kanila, matatalo nila. Pero, ito ang sabi ni Yahweh. Sige, mayaman doon, masagana doon. Okay, may guard kayo na anghel ko. Pero, anong sabi ni Yahweh? Basahin po natin itong nasa baba. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipon ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Galit, makikita natin kung gaano po kagalit si Yahweh dito sa mga Israelites. Kaya ang mga matigas ang ulo dyan, alay baka malipon tayo ni Yahweh. Kaya magbagong buhay na tayo. Ha? Ito ang sabi ni Yahweh sa kanila. Okay, sige, mayaman, masagana, tapos may anghel kayo. Ang mga lugar na katabi nito ay mapapasa inyo rin. Pero hindi ako sasama sa inyo. Baka mapatay pa lang kayo. Sige, hanggang dito na lang ako sa paanan ng Mount Sinai. Kayo na ang dumiretso doon sa Kanaan. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Titigas ng ulo ninyo. Ang sakit naman yan. Si Lord mismo ang nagsabi niyan para sa inyo. And dito makikita ho natin, ito kung si Moises ay patuloy na nakikinig po kay Yahweh. Kasi alam po ni Moises na oo, siya po ang pinag-lead nito pong mga Israelites. Pero, hindi niya po kaya kung wala po si Lord. Sabi nga po diyan, ito po ang realize po ni Moises na kung saan, yes, siya ang mangunguna sa itong napakaraming tao na ito at manitigas ang ulo. Akalain po ninyo yun niligtas na sila ni Yahweh. Ginawa ng maraming himala. Yung tubig na mapait ay pinainom sa kanila nang hindi na mapait. Nung panahon na nagreklamo sila na wala silang makakain, binigyan sila. At nung panahon na nagreklamo rin sila, wala silang tubig, pati yung bato ay nagkaroon ng tubig. Lahat ng himala ay pinakita sa kanila mula sa kanilang pagkakaligtas. Pero makikita pa rin po natin kung ano po ang kanilang ginawa. Ganun po katigas ang ulo nitong mga Israelites. At sasabihin ko po sa inyo, ang mga Israelites po na yan po ang nagsasalarawan po sa atin. Matigas ang ulo. At di ba? Itong mga Israelites na ito, tayo po yan, ang matitigas ang ulo. Kaya nga po si Moises sabi niya, Lord, kahit na maganda at masagana, lahat ng pangangailangan namin ay nandoon, pero kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Diba? Minsan nabanggit mo yan, kung hindi ikaw, wag na lang. Iba naman yun. Pero itong si Moises, nauunawaan niya, na bagamat nandoon ang lahat ng kailangan po nila sa Kanaan, wala na po silang gagawin. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag na lang, bahala, Di ba? Kaya, naunawaan po ni Moises na hindi niya kaya kung wala ang tulong po ni Yahweh. Ganon din po sa ating mga buhay, aminin man po natin sa hindi, sa ating pong paglalakbay, hindi natin kaya kung wala siya. Amen? Si Lord si Lord, hindi yung mga crush po ninyo. Si Lord, hindi natin kaya pag wala si Lord. And sabi nga ko dito, kahit yun yung pangako ni Lord, yes, masagana, mayaman, plus may anghel pa, plus yung mga lugar pa nakatabi po nun, dami nun, di ba? 7 ata yun. Pero hindi po kontento si Moises na bagamat yun yung mga pangako magaganda, hindi pa rin po siya payag. O hindi siya payag na kung titignan natin, napakaganda ng mga pangako po na yun. Isa lang naman yung wala si Lord lang naman yung wala. Lahat na nandoon, si Lord lang yung wala. Pero ayaw pa rin ni Moises. Kasi nga po, nauunawaan niya kung gaano po kahalaga ang presensya po ng Diyos sa kanila. Sa Kanya at sa kanila pong mga buhay, sa kapwa po niya Israelites. Kaya, kung titingnan mo natin, kung gusto ko pong maiwanan kayo ng mensahe ngayong gabi, ito po ang pagpapatunay
na ang presensya po ng Diyos ang siyang tunay po nating kapahingahan. Sa totoo lang, ito pong paglalakbay nila, itong Kanaan, lugar lang yan para doon sila mamuhay. Pero ang final destination po nila, walang iba kundi ang presensya po ng Diyos. Ang Kanaan, yes, mayaman. Ang Kanaan ay lahat nandoon ang kanila pong gusto, mga milk and honey, lahat ng mga tinanim ng mga tao doon, hindi naman sila ang nagtanim, pero sila ang aani. Pero hindi sasapat yun, sapagkat alam po nila na hindi naman din po nila kayang mapasa kanila pa ang iba pang mga lugar, mapanalo ang mga kalaban po nila kung wala po ang presensya po ng Diyos. Kaya nga ho, ito po, isa rin pong saint ang nagsabi, Saint Augustine po, ang sabi niya, "Thou hast created us for thyself, and our hearts not quiet until it rests in thee." O anong ibig sabihin po ng sinasabi niya, Saint Augustine ho? Ang sabi niya, nilikha tayo ng Diyos. Ang ating, ang gusto ng Diyos kung bakit po tayo nilikha ay patungo ang ating paglalakbay sa Kanya. At sa ating pong paglalakbay, hindi po natin matatagpuan ang kapayapaan sa ating pong mga puso kung hindi po yon sa kapahingahan po ng Diyos. O hindi po sinabi diyan, okay, pag yumaman kayo, ay maging panatag ang inyong mga puso. Hindi ho. Kundi mapapanatag ka lang kung nandoon ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi kung kahit gaano ka man kayaman, kahit lahat ng gusto mo ay nasa iyo, pero kung wala ang Diyos sa iyo, kaguluhan pa rin, restless pa rin ang meron sa puso mo. Hindi panatag ang puso na meron ka kahit na anong gusto mo, kahit malaking bahay, kahit malaking sasakyan, naabot mo man ang mga pangarap mo, naabot mo man ang mga medalyang ginugusto mo, naabot mo man ang mga lahat ng grades ay 90 at may 100 pa, pero kung wala ang presensya ng Diyos, hindi magiging panatag ang mga puso po natin. Amen? Kaya hindi ganyan yung naging hangarin po ni Moises. Alam niyo po kung ano po ang naging hangarin po ni Moises? Yung leading ho ng Panginoon, yung presensya po ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, maaari niyo po bang basahin at maging paalala po sa inyong mga sarili ito? 1, 2, 3, basa. Hangarin natin ang leading ng Panginoon. Hindi ang base sa ating emosyon. Hindi porket nakita mo maganda, banat. Hindi porket nakita mo gwapo, banat agad. Kasi sasabihin ko po sa inyo ngayong gabi, hindi lahat ng maganda ay galing sa Panginoon. Hindi lahat ng maganda ay hindi rin para sa ikabubuti mo. Yes, maganda. Yung maganda na, nandoon pa ang pagsama ng Panginoon, nandoon pa yung gusto mo na, gusto pa ng Panginoon, wow! Pero kung hanggang sa emosyon mo lang, hindi naman gusto ng Panginoon, wag na lang. Wag na lang, Lord, oy, di ba? Kasi kung titingnan po ninyo doon sa ibang translation, sabi pa ni Moses, please lang, Lord, wag mo kaming alisin dito. Siya pa ang nakiusap kay Lord na, Lord, wag mo kaming alisin dito sa ilang. Dito lang kami sa desierto, Lord, kahit walang puno dito, kahit walang makain dito, kahit buhangin lang lahat dito, pero nandito ka, dito na lang kami, please lang, Lord. Diba? Kaya sana naman ngayong gabi, hindi porket sa tingin mo maganda, hindi sa tingin mo, sa emosyon mo ay nagagala ka, i-check mo rin kung talaga bang ikakabuti mo yan or ikalalayo mo yan sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi ganoon ang paghangad po ni Moises po dito. Bagamat kung titignan ho natin, napakaganda sa maganda ito pong pangako sa kanila. Mayaman, masagana lahat, nandoon na, and ang iba pang mga lugar sa kanila na rin, may anghel pa, pero si Lord ang wala. Kaya nga po, minsan pa kung maalala po ninyo, ang sabi po sa Kawikaan, pagdating po sa ating pong mga sariling emosyon, sa ating pong mga sariling gusto, at sa tingin natin maganda, sa tingin lang natin yan, pero hindi sa tingin ni Lord. Kasi minsan, sa tingin natin maganda, kapahamakan pala ang dulo nito.
Sabi sa Kawikaan 16:25, sige po, basahin po rinyo ng malakas. Walang matuwid sa tingin ng tao, balit kamatayan ang dulo nito. Yan ang nangyari sa mga Israelites. Sabi nila, ay wala nang maglilid sa atin, patay na siguro si Moises doon sa itaas, kasi wala na siyang paramdam, wala na siyang chance sa atin, wala na siyang tawag-tawag sa atin, kaya gumawa lang tayo ng gintong baka para ito ang manguna sa atin. At yun yung dineclare nila na yun daw ang lumabas sa kanila doon sa Egypto. Kasi yun ang tingin nilang maganda. Pero muli, sasabihin ko po sa inyong gabi, marahil minsan sa tingin ninyo maganda, sa ngayon, pero iyak-iyak pagdating ng panahon. Ngayon mo lang, kasi simula lang, akala mo, kumikinang pa eh. Pero sa dulo, di na makakain, di na makatulog, buhat ng iyong lukubin. Grabe ba? Kaya, kung hindi yan leading ng Panginoon, wag na lang. Sabihin mo sa akin mo, wag na lang. Ha? Wag na kung hindi leading ng Panginoon, kung hindi gusto yan ng Panginoon, wag na lang po. Kasi nga po, maraming kamatayan ang dulo po niyan. And minsan pa, sa lahat pa ng ating paglalakbay, kasi kung titignan po natin yung title po natin, Before the Next Step. Alam ni Moises na sa kanyang paglalakbay, walang kasiguraduhan kung wala ang presensya ng Panginoon sa kanila. Kaya sana ganun din po sa atin, anumang paglalakbay ang ating pong tatahakin. Sana ho ay tingnan na po natin kung nandun po ba ang leading po ng Panginoon. Kaya minsan pa, sabi rin po ng Kawikaan, sa lahat po ng ating gagawin, ay lagi nating alalahanin ang Diyos na meron po tayo. Kasi siya po ang magpapatubay sa lahat po ng ating pong tatahakin. Yan po ang nauunawaan po ni Moises. And ngayong gabi, sana'y nauunawaan nyo rin po yan. Amen? Sapagkat ang presensya po ng Diyos, kung nandiyan po sa inyo, ibig sabihin po niya, nandiyan ang favor po ng Diyos sa inyo. Kaya kung maalala po niyo, ang naging pangako rin po ni Yahweh sa kanila mismo, sa chapter 14, nung kanila pong magtatawid pa lang sila sa pulang dagat, nung sila ay naging aligaga at hindi na alam kung anong gagawin kasi nag-aabol din ang mga kaaway nila. Pero minsan, anong sabi po ng Yahweh sa kanila? So, pumanatag kayo, kasi, sabi doon, be still, I will fight for you. Diba't napakagandang pangako na si Lord mismo ang makikipaglaban sa iyo? Sa lahat ng laban mo, sa lahat ng hamon mo sa buhay, sa lahat ng pagdadaanan mo sa iyong lakbayin, ang pangako ni Lord mismo nagsasabi, pumanatag ka lang, ako ang makikipaglaban para sa iyo. Ang sarap nun. Kaya nga po, ganun itong pagkaunawa ho ni Moises na hindi namin kailangan, Lord, yung mga bagay-bagay. Ikaw ang kailangan po namin. Kaya sana ganun din po tayo mga kabataan habang tayo po'y bata pa lamang. Sana nauunawaan po natin na, Lord, yes, mahalaga ang mga bagay sa mundo, pero mas mahalaga si Kristo. Amen? Ito ang sabi sa kanya. Ito ang pinangahawakan po ni Moises. Na Lord, ikaw mismo ang nagsabi na pag ang presensya mo ay nandito sa amin, nasa amin, ang pabor ay nasa amin. Anumang kalaban, kahit anong karami, kalaki, katibay ng mga kalaban, Lord, pag ikaw ang nasa amin, walang makakatalo sa amin. Sapagkat ikaw ang nangako na ikaw ang makikipaglaban para po sa amin. Sa lahat ng lakbayin, minsan hindi natin sigurado kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pero sana panghawakan ninyo at sure dapat kayo sa buhay ninyo na mayroon kayong Diyos na nakaalalay po sa inyo. Amen? Amen? Yes, ang bukas ay hindi pinangako po ng Diyos sa Biblia na bukas, buhay ka pa, bukas ito ang mangyayari sa'yo. Wala po. Pero ang pinangako ni Lord sa atin, hindi man natin alam ang bukas, pero ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo papabayaan. Amen po ba mga kapakabataan?
Kaya nga po ang naging sagot po ni Lord sa kay Moises pagdating po ng chapter 14, ito ang kanya pong sabi. Yung paglalakbay, my presence shall go with you. Napakaganda yan. Kahit saan ka pumunta, ano man ang gagawin mo, sasamahan kita at bibigyan kita ng kapahingahan. Sa mundo na walang kasiguraduhan, ang pangako ng Diyos, nandito ako, sasamahan kita at bibigyan kita ng kapahingahan. And sana ho, ay ganyan din po ang pagkaunawa natin kung paano ang pagkaunawa po ni Moises na Lord, ako, ang sagutan din po ni Yahweh at ni Moises, sabi ni Moises, Lord, kung ako lang, huwag na lang din. Tao mo to, Lord. Alalahanin mo ang naging pangako mo sa mga ninuno nito. Sabi ni Moises, kumbaga, indirect po sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi ko ito tao. Tao mo yan, Lord. Okay, ikaw bahala dyan. Kaya, ito ang pinaglaban po ni Moises sa harapan po ni Yahweh. Lord, patawarin mo sila. At dito na lang kami sa disyerto po na ito. Kahit buhangin lang lahat na nandito. Basta nandito ka, game kami. Pero sa Kanaan, Lord, kahit mayaman, pero kung wala ka naman, huwag na lang po. Kaya nga kung sabi ko dito, ito pong pangako ni Lord kay Moises, and syempre ganoon din ang mga di Moises para po sa kanya pong kapwa Israelites, ang pangako ho ni Lord na ino-offer po, maging sa atin din po ngayon, sabi ko, basahin po natin lahat, 1, 2, 3, go. God offered something better than guidance. He promised to be their guide. He promised to accompany them, to be with them. Yan ang the best. Yan yung maganda. Na hindi lang si Lord ang magbibigay ng guide sa kung sinong tao, kung anong mga bagay-bagay. Ang the best si Lord mismo ang nagsasabi, sige, ako mismo ang kasama niyo sa paglalakbay na ito. At napakaganda rin sana na panghawakan po natin ngayong gabi kabataan na kung saan man kayo mapunta, ano mga pangarap ninyo sa buhay, at gusto ninyong kamtan po sa buhay po ninyo, huwag niyo po sanang kalimutan ang pinaka-number 1 na hangarin po ninyo. Lord, kahit saan, basta kasama kita. Kay Lord, bisa sabihin hindi sa mga chicks ninyo. Kahit saan, basta kasama ka. Diyan ako. Amen? Uulit ko kay Lord niyo sabihin, huwag sa kachat ninyo. Lord, kahit saan, basta ikaw at kasama kita, game ako dyan. Amen po ba? Nawa ko ay maging totoo po yan sa ating pong mga buhay. At kung ito po ang hangaran po ninyo, ito rin po ang ipakita po ninyo. Kung ang hangaran po ninyo mismo si Lord ang mag-guide po sa inyo, i-check din po ninyo kung ano pong klaseng relasyon ang meron po kayo kay Lord. May relasyon po ba kayo kay Lord pag may kailangan lang? May gustong ipag-pray lang? May problema lang? Yan yung tinatawag natin situationship. Sana hindi po tayo situationship kay Lord. Pag may gusto lang, doon lang kakausapin si Lord. Kasi itong si Moises, kung titingnan po ninyo, kung bakit ho ganito po ka-intimate, ito pong usapan po nila, ito pong batuhan nila, at ang pagsabi po ni Moises na Lord, please lang, wag na lang, kasi ganun ka-intimate ang relasyon po nila sa isa't isa. Kasi, bakit ho? Lahat ng problema, kung ano mang nararamdaman, kung ano man po ang pinagdadaanan nila, ino-open nyo ni Moises kay Yahweh. At si Yahweh din mismo, nag-o-open po kay Moises. Ang tanong, ganun po ba tayo kay Lord? Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, saan tayo nag-o-open? Sa Facebook o kay Lord? Sa Facebook, sa notes, doon tayo nag-o-open. Minsan nag-pray naman, kung may masakit na talaga, pag di na kaya, di ba? Tumatakbo sa panalangin pag talagang nandiyan na, pero nang wala pa,
Pero alam niyo po si Moises, so kahit anong problema, kahit anong pinagdadaanan po niya, lahat sila, kahit reklamo niya sa mga Israelites. Kaya nga ho, kung susundan po ninyo ang mga istorya ho niyan, sad to say, hindi po nakapasok po si Moises sa lupang pangako. Kasi bakit? Bakit? Hindi na po siya nakaabot po doon sa lupang pangako. Sa alam po natin, isa yun sa pagkasabi po ni Yahweh sa kanya, sige ho, para may assignment kayo, basahin nyo na lang. Para naman magbabasa kayo ng Bible po ninyo. At isa sa paalala ho sa atin yung hapon, napakagandang alalahanin. Sabi nga diyan, God wants to lead us sa bawat hakbang ng ating pong lakbayin. And ang napakaganda, hindi lang tayo titingnan ng Lord, kundi sasamahan niya tayo sa paglalakbay na meron tayo. Amen? Lalo na itong mga kabataan pa po tayo, mahaba-haba pang panahon ng ating pong paglalakbay. Pero muli sa gabi ito, sana sa mahaba-habang paglalakbay po natin, sana ho, kasama natin si Lord. At masasabi mo lang yan, pag ayos ang relasyon mo sa Panginoon po natin. Amen po ba? Kaya ho, kung titignan po natin, kung gaano po ka-close itong si Moises at si Yahweh, hindi po dahil, sabi nga, hindi dahil perfect si Moises. Sa totoo lang ay maraming yan si Moises. Reklamo, maraming yan. Daming nadaya ni Moises mula sa pagkatawag po sa kanya. Hindi rin dahil sa gifted po siya, hindi sa dahil mga pangyarihan po siya. Ganun po sila ka-close kasi sabi mo dyan, open po sila sa isa't isa. Titiwala po sila sa isa't isa and yun ang the best po sa atin. Sana hindi lang po ito kay Moises, sana ganun din po tayo kay Lord. Kaya nga ang tanong po sa atin ngayong gabi, open po ba tayo kay Lord? Sinasabi mo ba kay Lord ang iyong buhay? At syempre kung ano ang sinasabi ni Lord, ikaw po ba'y nakikinig? Kasi ganun po ang ginagawa ni Moises. Okay, sinasabi niya ang kanya pong mga pinagdadaanan, ang kanya pong mga reklamo, ang lahat po ng kung ano mga kaganapan sa buhay niya. And of course, nakikinig din po siya sa kung ano po ang sinasabi po ni Yahweh po sa kanila. Kaya ho, sabi nga ho dito, at isa rin yung encouragement po sa atin ngayong gabi, si Moises, totoong tao, at na-encounter niya ang totoong Diyos. Kaya ang hangad po natin ngayong gabi mga kabataan, hindi lang dahil nakasanayan na natin Friday night, pumupunta tayo dito. Pero sana ganoon din ang hangad natin, matagpuan natin ang totoong Diyos na pinananampalatayaan po natin. Amen po ba? Ganun po ba ang purpose po niyo kung bakit nandito po kayo ngayong gabi? Na ang hangad mo rin ay maranasan ang presensya po ng Diyos sa inyo pong mga buhay. At ngayon, ang tanong sa atin, sa mga susunod nating lakbayin, paano po ba natin malalaman kung yun po ba ang kalooban o gusto po ng Diyos sa ating pong mga buhay? Again, magmumula po yan kung kilala mo ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, alam mo at malalaman mo kung ano ang gusto niya. Amen? Kaya ngayong gabi, kung ikaw man ay isang Lord, kung ikaw man ay ikaw ang kabataan nagtatanong, Lord, ano po ba ang will mo sa buhay ko? Sa next step, Lord, na aking pong tatahakin? Ano po ang gusto mo, Lord? We must get to know God first. Kasi nga, kung close kayo, sinasabi mo kay Lord, nakikiusap ko kay Lord, sasabihin ni Lord kung ano ang will niya para sa'yo. Yun ang susiho natin. And dito na ho tayo, magiging highlight po natin ngayong gabi ang pagkasabi po ni Moises. Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na lang po. Huwag nyo na kami palisin dito. Okay na kami dito, Lord. Kahit buhangin lang itong makikita namin, Lord. Kahit walang tubig dito, kahit walang kuryente dito, Lord. Kahit walang aircon dito, Lord, okay lang. Basta nandito ka. Pero kung doon sa lupang pangako, Lord, huwag na lang po. Huwag mo na kami papuntahin po doon. At napakagandang, pero hindi natin kaya yan.
Tayo nga ngayon pa lang ay ang mas pinipili natin doon sa maganda, doon sa mayaman at masagana, doon sa mga bagay na kahit hindi naman gusto ni Lord, pilit natin ginugusto. Diba? Ang matamaan ay magbago. Amen? Kahit di naman gusto ni Lord, pilit pa rin. Lord, kung hindi siya para sa akin, ako na lang po ang maging para sa Kanya. Diba? Kahit ayaw naman ni Lord eh. Kaya ang tanong din po sa atin ngayong gabi, bilang mga kabataan po na nandito, sige nga, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Moises, sabihin natin na lahat ng pangarap mo sa buhay ay nakamtan mo. Lahat. Isang drum na pera, bahay na magaganda, sasakyan na lumilipad, lumalangoy, tumatalon, ang sasakyan yan, nasa iyo na lahat. Pero wala si Lord. Siyempre, ang sagot natin, sige, dito na tayo sa pangarap ko lahat. Pero mga kabataan, ang maganda, nakamta na natin ang mga pangarap natin sa buhay, may Lord pa tayo. Naabot natin ang mga gusto nating maabot, maayos pa ang relasyon natin kay Lord. Diba? Yun yung maganda. Huwag sana mo tayong dumating sa point na yes, nakagraduate na, may trabaho na, tapos, ayan na, nakakapagbigay na sa mga magulang, pagtayo na ng bahay, kumikita na ng malaking pera, pero nawawala na kay Lord. Sana lahat ng kabataang nandito, Lord, okay lang, walang pera, basta nandiyan ka. Pero hindi naman papayagan ni Lord na mawala ka ng pera. Kung totoo kang ayos kay Lord. Amen po ba mga kabataan? Kaya sa tanong mo na ito ngayong gabi, sa ipaggulay-gulayan po natin, kahit na mayaman at maging masagana ka, kung wala si Lord, sana ito rin ang masasabi mo, Lord, huwag na lang po. Kaya kung tayo man ang mga kabataan na patuloy na nangangarap sa buhay, wala pong masamang mangarap, yan po ang maganda po sa atin. Pero ang paalala lang din ho, sana huwag pong mawala si Lord po sa atin. Amen? Maganda ang yumaman ka pa sa relasyon mo kay Lord. Yun sana ang hangarin po natin, hindi yung kayamanan lang, hindi yung kasaganahan lang. Dapat mismong si Lord. At yan po ang siyang masasabi ko natin, sabi ko dito, kung ano po ang totoong kailangan po natin. Pakibasa nga po natin. What we really need most of all is for God's presence with us. It will be better to live in a desert with no home permanently than to go to the promised land without God. Totoo po yan. At sana maging totoo po yan sa ating pong mga puso. Maganda, uli-ulitin po sa inyo, maabot nyo ng pangarap nyo sa buhay, maging mayaman kayo, maging masagana kayo, at sana kasama natin ang presensya ng Diyos. Kasi hindi po ang mga kayamanan po sa mundong ito ang siyang magpapaiba po sa atin. Magiging special po ang bawat isa kung nandito po ang presensya po ng Diyos po sa atin. Yan po ang pagkasabi ko ni Moises sa ating pong verse 16, sa last verse po natin ngayong gabi. Lord, kung nandito ang presensya mo, doon makikita ng iba na kami ay naiiba. Basahin niyo po yan, sapagkat kung hindi kayo kasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat. Diba? Hindi lang sa lahat ng bagay-bagay, sa lahat ng bansa pang nakasulat po diyan. Hindi po ang siyang magpapaiba po sa atin dahil mayaman ka, dahil po nakamit po ang mga pangarap mo sa buhay, hindi porket nakapagtapos ka, hindi porket may medalya ka, hindi porket 90 ka sa grades, hindi po yan yung magpapaiba sa iyo. Ang magpapaiba po sa iyo bilang kabataan,
kung meron kang Kristo sa buhay mo. Kaya kung ikaw man ay nauunang hangarin ang maging 90 sa grade, nauuna ang hangarin ang mamuhay na mayaman, tapos nakalimutan na si Lord. Minsan pa, sabi nga po sa mga naging discipleship meeting po natin, sana hindi rin po kayo ang mga susunod na ate at kuya sa mga susunod na mga bata na nung nagkatrabaho na, nawala na sa gawain. Nung kumikita na ng pera, hindi na nakakadalo sa gawain. Kasi ang rason, may pasok po kasi ako. May trabaho po kasi. At pakicheck kung nasasabi natin, bawal po kasing mag-absent sa trabaho. Pero bakit kay Lord ay pwedeng absentan ang gawain niya? Hindi po yun yung magpapaiba sa inyo. Muli, ang magpapaiba po sa inyo, walang iba kung ikaw ay may Kristo sa buhay mo. Nandiyan ang presensya ng Diyos sa inyo. At alam niyo po ba, ngayong gabi sasabihin ko po sa inyo, itong ginagawa po natin every night ng Friday revival, wala po itong kwenta kung hindi niyo po nararanasan ang presensya po ng Diyos. Uulitin ko, pagtalon nyo, pagpalakpak nyo, pagkanta nyo, pagsigaw nyo, kung hindi, kung wala ang presensya po ng Diyos, wala pong kwentang ginagawa po natin. Kaya nga ho, sana kayo mga kabataan na nandito, ang laging hangad, ang laging purpose, ang laging number one po na yung pong dahilan kung bakit po kayo pumupunta ko sa lugar po na ito. Lord, kasi gusto kong maranasan ang presensya mo ngayong gabi. Gusto kitang makita, gusto kitang mapakinggan. Kasi nga ho, muli, hindi ang kayamanan, hindi ang kasaganahan sa mundong ito ang magpapaiba sa inyo, kundi ang presensya po ng Diyos. Maaari po bang basahin po ito ng lahat ng nandito ng marunong magbasa? For the presence of God is in you, you are the most special. Kaya kapwa kabataan, i-check mo ang puso mo kung anong hinahangad mo. Kaya ngayong gabi, kung papaano si Moises gusto niya makilala si Lord, kung sino si Yahweh, na Yahweh, ipakita mo kung sino ka sa amin habang kami naglalakbay. Gusto ni hindi lang makilala. Gusto rin ni Moises na hindi lang kita makilala, kundi makasama itong paglalakbay namin. At sana, at kung titingnan po rin hindi lang sarili niya, sa lahat ng bayan, sa lahat ng Israel na kasama niya. Kaya sana ikaw rin na nandito ngayong gabi, kapwa kabataan. Sana ganito rin ang hangad mo. Yes, makilala si Lord at makasama si Lord. Kahit saan, basta kasama si Lord. Kaya ang lahat ay inaayahan kong tumayo. Tulad ng pagsabi ko po sa inyo, itong ginagawa po natin ay ang hangad po natin walang iba kundi ang maranasan po ang presensya po ng Diyos sa ating mga kabataan. Kasi kung hindi natin nararanasan, nagsasayang lang tayo ng oras, nagsasayang lang tayo ng panahon, napaos lang tayo, inantok lang tayo. Kaya ikaw na mismo ang mag-check sa puso, huwag mo nang tingnan yung iba. Ngayong gabi ay maaari bang idalangin mo sa Lord na Lord, ikaw po sana ang aking pong maranasan. Ngayong gabi, huwag ka sanang papayag na lalabas sa lugar po na yan, lalabas sa pinto na yan na parang walang naranasang presensya po ni Lord. Sa pamamagitan ng pananalangin mo, sa pamamagitan ng pag-awit mo, lalo na kung ikaw ay nagtatanong na Lord, ano po ba ang next step po na gagawin ko sa buhay ko? Lalo na ang mga graduate po ngayon, marahil yan ang tanong po ninyo. Pero ang sabi ni Lord, kahit saan, basta hindi mo ako makalimutan. Kahit sa ang school ka mag-aral, kahit anong course ang kunin mo, ang importante, huwag mo akong makalimutan. So
sa inyo, sa mga susunod na lakbayin, sa susunod na hangaan po ninyo, again, ang sagot ni Lord, kahit saan, basta kasama siya. Aanin naman natin kung yumaman ka, nakapag-graduate ka, malaki ang mataas ang grades mo, pero kinalimutan mo naman si Lord, yun yung ayaw ni Lord. Kahit saan, kahit kailan, basta kasama si Lord. And yun ang maging dalangin nawa ng puso mo. Sa awiting ating kakantahin, sana hindi mo lang mabasa ang mga may papakitang salita diyan sa harapan, kundi gawin mong panalangin na, Lord, Your Holy Spirit be with us, be with me, Lord. Ikaw ang maranasan ko, Lord. Kung paano si Moises nakikipag-usap kay Yahweh, heart to heart, gawin din natin. Nasabi niya ang gusto niyong sabihin, at nasabi rin ni Yahweh kung ano ang gusto sabihin kay Moises. At ngayong gabi, ganun din ang gusto ni Lord. Kung i-open mo ang heart mo kay Lord, ano mang yung nasa kaloob-looban mo, alam niyo po ba, si Lord din, ganun din yung gusto. Yung maka-heart to heart talk ka. Huwag ka na maging plastic po sa harapan ni Lord. Kahit ano. Basta totoo. Yun yung gusto ni Lord. At ipaparanas po sa inyo ni Lord kung gaano kadakila ang presensya ko na mayroon po siya. Panginoon, dalangin ko po sa mga kabataan nandito ngayon. Mangusap, maranasan po nila ang presensya ng Lord. Sa pamamagitan po ng aming awitin, Lord, ibaba mo yung iyong apoy, lalagablab, Panginoon, ng presensya mo, Your Holy Spirit, O God, sapagkat minsan pa, Panginoon, ikaw po ang nangako rin po sa amin na ibababa mo ang inyong pagbanal na Espiritu, O Diyos. Mga kapakabataan, sa ating pong aawitin, isang puso at maging panalangin. Hallelujah, Jesus. There's nothing worth worse that could ever come close. Nothing can compare. You're our living Jesus. Your presence,
Let us continue to worship the Lord. And let us offer this song of worship to our God. Because He deserves all the glory, honor, and praises in our lives. Hallelujah. We continue to invite your Spirit, Lord, sa parahatong ito. At hayaan mo, Panginoon namin, matutuloy pong dinggin yung aming mga tinig habang kami umahawit po sa inyo, Panginoon, sa gabi ito. For where two or three gather together in your name, there you are, Panginoon namin, nga may believe that you are in the midst of us, Panginoon namin, nga continue to fill us with your presence, Panginoon namin, nga patuloy mong punuin yung mga puso po namin, na presensya po ninyo sa gabi ito, Panginoon namin, Ama. Salamat po sa inyo, Diyos, you will continue to come in worship. Hallelujah. Nakilain kayo, Panginoon. Let us sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Let us sing, you are the peace. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Come on, church, sing to the Lord. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
Saan ka man magpunta, ano man ang gagawin mo, idalangin mo sa Panginoon na Lord, ikaw sana ang manguna po sa aking po mga landasin, Panginoon. Kasi alam niyo po, mga kapakabataan, wala po ibang kapayapaan at kagalangan po itong ating pong mga puso, kundi ang maranasan po ang presensya po ng ating Diyos. Kasi po sa ating pong pag-aaral, aanin naman po natin ang mga bagay-bagay po sa mundong ito kung wala naman po presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya ngayong gabi, pagpatuloy mo idalangin sa Lord na maranasan mo nawa ang presensya niya, yung Holy Spirit ng Panginoon. Ano man ang gagawin mo, saan ka man magpunta, ano man ang maging lakbayin, ano man ang iyong pong mapuntahan, maabot mo man ang mga pangarap mo sa buhay, tulungan ka sana ng Diyos na hindi mo siya makalimutan. Hindi mo sana mauna ang mga bagay kaysa sa Diyos po natin. Sapagkat ang pangako po ng Diyos po sa atin mga kabataan, kung inuuna po natin siya, ang mga bagay na hinahangan po natin ay ipagkakaloob niya naman po sa atin. Kaya minsan, sa ating mga puso, sana maging tulad po ni Moises, na Lord, okay lang po kami dito sa disyerto, basta nandito ka. Lord, okay lang po kami dito sa kawalan, basta nandito ka, Lord, kasama po namin. Kaya wala po tayong ibang magagawa kundi hangarin po natin ang presensya po ng Diyos. Tulad itong ating pong ginagawa ngayon mga kapakabataan, hindi po ito masasayang kung ang ating pong hangarin ng mga puso ng bawat isa pong nandito ngayon, walang iba kundi ang maranasan po ang Holy Spirit ni Lord, ang glory po ni Lord ay mapasa atin. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong pag-awit, patuloy na maging dalangin mo sa iyong puso at isipan na Lord, your glory, your presence, your Holy Spirit be with us. Hallelujah, Father. Ibaba mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa lahat ng mga kabataan nandito ngayon, O Diyos. Iparanas mo ang naglalagablab na presensya mo, Panginoon. Lord, ikaw at mga kapatawaran sa lahat po ng kabataan nandito ngayon na minsan po iba ang naging hangarin ng aming mga puso. Forgive us, Lord. Patuloy po kayong mangusa, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami na nandito ka po ngayon, Panginoon, sa aming po kalagitnaan na aming Ama. At hindi po hahayaan ang mga kabataan nandito, O Diyos, na uuwi na hindi po ramdam ang presensya po ninyo, ang kapahingahan at kapayapaan po ninyo, Panginoon. Lord, siya nawa, Panginoon. Your Holy Spirit be with us. Let us sing once again, my word of peace. For the peace that guards my heart, my help in times of need.
presensya sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga awitin na ay pong inawit, Panginoon, na naghahayag kung gaano po kayo kadakila, kung gaano po kayo kabuti sa aming mga buhay, gaano po kayo, Panginoong Diyos, nag-aalalay po sa bawat isa po na nandito ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa iyong pong banal na presensya, Panginoon. And Lord, sa gawin pong ito, ang aming pong dalangin, nawa ikaw po ang Diyos, ang nalugod, ang nabigyan po ng kapurihan, nabigyan po, Panginoong Diyos, ng kaluwalhatian sa aming pong pag-awit, sa aming pong pagbuka ng aming mga labi, Panginoon, sa aming pong pagtaas ng aming mga kamay, lalong higit sa aming pong pagbukas ng aming mga puso, O Diyos. Basbasan niyo nawa, Panginoon, ang lahat po ng puso na totoong sumamba sa inyo ngayong gabi, na ikaw ang Diyos ang siyang magpaparanas ng iyong banal na presensya, Panginoon, hindi lamang sa lugar po na ito, kundi maging saan pong mga tahanan, saan pong mga trabaho, Lord, saan man po kami mapunta, Panginoon, ikaw ang Diyos ang siyang po aming mararanasan, aming Ama. Sapagkat totoo po, sabi yung mga salita, kung wala po ang inyong pong pagsama, kung wala po kayo, wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya Lord, sa aming pag-uwi, silyuhan niyo po ng inyong banal na dugo, ang inyong pong mga awitin, ang inyong pong mga salita na aming pong napakinggan ngayong gabi, na patuloy namin alalahanin sa aming pong mga puso't isipan at lalong higit aming pong mga isabuhay, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang lahat po ng kabataan na nandito po ngayon, ang lahat po na dumalog sa iyo pong gawain ngayong gabi, Panginoong Diyos. Ikaw po ang magalak po sa kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang magpapala sa pong mga buhay, sa kanilang pong mga mahal sa buhay, sa kanilang pong mga kamag-anak, sa kanilang po, Panginoong Diyos, mga magulang, at sa lahat po, Panginoon, ng kanilang kapitbahay, at sa lahat po ng kanilang mga kaibigan, ay maging daluyan po sila ng pagpapala po ninyo, Panginoon. Makita po sa amin ang iyong pong banal na Espiritu, at tunay na lumiwanag po ito sa aming mga buhay, na sa ganyan ay maging liwanag din po kami, Panginoon, sa lahat po ng tao na ay pong nakakasalamong O Diyos. Salamat po, Ama, sa inyo po ang lahat ng karangalan, pagpupuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo. Amen. Mga palapapasok. Wala ang boses sila. Mga palapapasok ang mga. So, wala na tayong mga boses, and sa ating nawalang boses ay sa Panginoon naman yan. And ngayong gabi, sana po ay may natutunan po kayo, sana po ay may naiwan pong mensahe po sa inyo, and of course,